same. There is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. Touching Jesus. Touching Jesus is all that really matters. Atin ang tawagan na po natin ang ating pastor. Then your life will never be the same. There is only one way to touch Him. Believe when you call on His name. For the last time, bago tayo manalangin, touching Jesus is all that really matters. Yes, Lord. Then your life will never be the same. And there's only one way to touch Him. Believe when you call on His name. Yes, Lord. Hallelujah. Kami po ay lumalapit, tumatawag sa iyong pangalan, and we believe with all our hearts. Maraming salamat po sa desire na inilagay mo sa aming puso upang patuloy kaming maglingkod sa iyo ng may pag-ibig. Hindi pwedeng maging hadlang ang mga kalamidad. Lord God, Lord, ang anumang bagay na gawin ng dyablo sa lupang ito para hindi ka namin paglingkuran, para hindi ka namin mahalin, O Diyos. Salamat po sa buhay ng mga kapatid. Lord God, nakikita mo ang desire nila, ang pag-ibig nila sa kanilang puso sa iyo. Lord, na-overcome nila ang weather, na-overcome nila, Panginoon, ang mga hirap, mga biyahe, papunta dito. Dahil mahal ka nila, o dalangin ko po, Panginoon, ipuin mo at tingnan mo nawa, at i-bless mo ang motibo at desire nila, ang puso nila, Panginoon. Pagpalain mo po sila sa kanilang spiritual na buhay, sapagkat naniniwala ako, pagka ikaw ay nalugod sa aming buhay, Lord God, at ang iyong kalooban ang siyang naganap sa amin, i-bless mo ang aming buhay. I-bless mo at imimit ang lahat ng desire ng aming puso. Iingatan mo kami at higit sa lahat, ihahanda mo kami sa iyong pagdating. O sa umagang ito kami lumalapit ng may kababaan, anuman ang mga bagay na hadlang upang ang iyong presensya ay hindi makakilos. Lord, sinusuko namin sa iyo sa umagang ito. Dalisayin mo, saliksikin ang aming mga kaluluwa, ugasan mo nawa kami ng iyong banal na dugo, at linisin, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, karumihan, kahinaan, o anumang bagay na hindi nakalugod sa iyo. Salamat sa iyong habag, sa iyong biyaya, sa iyong dugo na patuloy na dumadaloy at naghuhugas sa lahat ng aming kasalanan. Maraming salamat po sa panibagong, Lord, unang linggo na ito sa isang taon. Lord, bagamat ang kalendaryo ang siyang nagpapalit, tatapat, Lord, bilang mo ang lahat ng oras at panahon, at sa pamamagitan ng iyong salita, inihahayag mo kung ano ang panahon na aming kinalalagyan at kinabubuhayan sa pamamagitan ng iyong mga pagtupad sa iyong mga salita. Lord God, ang mundong ito ay hahantong sa kawakasan, tatapot ang lahat ng mga pinananahanan ng iyong Espiritu ay dadalhin mo sa walang hanggan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoong Diyos, sa lakas at buhay at desire na ibinigay mo sa aming puso. Aming kinikilala ang iyong pangunguna, ang iyong presensya. Lord, kayo po nagsabi, maraming tinawag ko, konti ang pinili.
Oh Jesus, noong panahon ni Noah, milyong-milyon ang tao, datapwat 7 lang ang naligtas sa panahon noon. Lord, bago sumakay si Noah sa daong, kinuha mo si Enoch. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Yes, Lord, panahon ng Sodom and Gomorrah, Lord God, 3 lang ang siyang nakaligtas. Yes, Lord, kaya ang iyong propeta sa huling panahon ay merong mensahe, 1 in a million. Oh Lord God, tulungan mo po kami at we claim it na isa kami sa 1,000,000, sa 1,000,000. Isa kami sa mga pinili. Oh Lord God, yan ang aming desire. Hallelujah. Panginoong Diyos, ihanda mo kami sa dakilang araw na yan. Bihisan mo kami habang binibigyan mo kami ng panahon upang kami ay magsipaghanda, upang ibihisan mo kami ng iyong katwiran, upang manahan ng Espiritu Santo sa amin. Lord, bigyan namin ng halaga ang mga panahon na ito sa huling panahon na ito. Kapagkat yung sinabi, mapapalad ang taong masumpungan na nagpupuyat, nasumpungan na nagbabantay, na naghahanda, hallelujah, sa pagdating ng kanyang Panginoon. Kaya sa umagang ito, kinikilala namin ang banal na Espiritu Santo, ang dakilang tagapagturo, na naghahayag ng iyong salita, ang siyang patuloy nawa na kumilos sa aming pagtitipon na ito. Makipisan ka sa amin, ihayag mo ang iyong salita, at liliman mo po ng iyong Espiritu Santo pang dumalo ito sa aming kaluluwa. Bless mo po kami habang kami ay nagsasalo-salo sa espiritual na pagkain na iyong inihanda sa umagang ito. Lord, sa namin ihabilin ang lahat, ang mga panahon na darating pa, Panginoon, hindi namin alam, pero ang tanging alam namin, ito na ang huling panahon. Hallelujah. Kaya God, ihanda mo kami sa dakilang araw ng iyong pag-agaw sa bawat isa sa amin. Aming sinasaway ang lahat ng gawa ng dyablo sa umagang ito, at ang banal na Espiritu Santo ang siyang kumilos at magkontrol nawa sa bawat isa. Bless mo po kami. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Gandang umaga mga kapatid. Praise God. Purihin ang Diyos. So, praise God. Yung sino yung pinakamalapit, siya yung, pinakamalayo, siya yung pinakauna sa atin. Ewan ko sino nauna si Brother Aram. Praise God. So, si Brother Aram ay ang layo pa mga kapatid, tanawan pa, pero siya pa yung una sa atin. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kapatid na ito, yung kanyang desire, ang kanyang, praise God, sakripisyo, na alam ko na ginagawa niya ito sapagkat mahal niyang Panginoon at yan ang nagtutulak sa kanya para siya maglingkod. Sama niyo sa Panginoon mga kapatid, si Dave, yung Lord willing, sa next Sunday makasama na natin at siya makaka-attend na sa Sunday. Praise God. Salamat sa prayer, salamat. Yes, ang lahat ay dumadaan ang mga obstacle, ang mga trials mga kapatid, mga bundok ng pagsubok. Pero praise God, ang isang binhi, pagka yan ay trigo, hindi pwedeng mawala ang kanyang uri. Pagka yan ay tupa, hindi pwedeng mawala ang kanyang uri. Pwedeng ma-impluensya ng mundo, pero yan ay babalik sa kanya kung sino siya, mga kapatid. Amen? Then sama nyo rin sa prayer si James, Lord willing, na siya ay maka-decide at siya ay makalipat na rito para makasama na rin natin. So siya ay naayos pa niya yung mga bagay na dapat niyang ayusin doon sa kanyang trabaho. Praise the Lord. Amen. So, purihin ng Diyos. Hindi na tayo magtatagal mga kapatid. Dito sa Romans chapter 8 verse 28 hanggang 34, dito natin kukunin ang mensahe na inilagay ng Diyos sa aking puso sa umagang ito. Praise God. Salamat sa buhay ni Sister Charis. So si Sister Charis ay nabaptize last year. And after na siya mabaptize, siya ay naka-attend ng ilang beses, sister. Ilang beses ka naka-attend? 4. So pang 5 ito. So dahil sa sitwasyon nila, namatay yung father niya. Then yung mother niya ay medyo matanda na rin. So siya lang yata yung inaasahan na para sa kanilang pangangailangan mga kapatid.
Yan, napilitan siyang mamasukan sa sangbahayan, sa bahay, makisama. Sama natin ang kapatid na ito na makahanap siya ng trabaho. Parang nag-a-apply yata siya ngayon. So at the same time, siya makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. So, kasama dapat niya yung mother niya. Pero dahil umuulan nga, so hirap daw maglakad. Pero sa mga pinili, hindi hadlang ang ulan, di ba? Amen. Meron namang payong, if there is a will, there is a way. Amen? Kung gusto mo, may paraan. Praise God. Pero kung talagang ayaw mo, maraming dahilan yan. Ay, maulan. Ay, mahirap magbiyahe. Ay, puyat ako. Ay, ganito. Ang daming dahilan kasi ayaw. Ang batid. Maraming mapapahiya someday. Mag-expect sila pero hindi nila maaasahan yung inaasahan nila. Diba? Praise God. Nice kong basahin. Ganito nakasulat, verse 28. At malalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sabihin, walang aksidente sa mga umiibig sa Diyos. Amen? Ito ay under sa kapaintulutan ng Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin. Sa makatwid bagay, niyoong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sabihin, pag tinawag ka ng Diyos, lahat ng nagaganap sa buhay mo, kalooban ng Diyos yan. May purpose ang Diyos dyan, mga kapatid. Sapagkat yung mga nang una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Praise God. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaaring ganap naman niya. At ang mga inaaring ganap ay niluluwalhati din naman niya. Verse 31 hanggang 34. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sabihin, pag ibinigay niya yung buhay niya, how much more lahat ng needs mo? Lahat ng bagay na design mo according to His will, ibibigay ng Panginoon. Sino ang hahatol? Kapatid, sabi sa verse 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Sabi, si Kristo Jesus na namatay, oo, yung nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siyang namang namamagitan dahil sa atin. Amen? Nais kong ilipat natin sa verse 29 sa wikang English. Nais kong basahin natin sa wikang English. Ganito ang pagkasulat, mga kapatid. Verse 29. For whom He did foreknew, okay? He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Nais kong kunin yung phrase na yan, mga kapatid, predestinated to be conformed into the image of His Son. Amen? Amen. Itinalaga na maging wangis ng kanyang anak. Praise God. Tayo malaya ng makakaupo. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng kanyang na-foreknew, lahat ng kanyang mga nakita, praise God, dahil ang Diyos ay all-knowing, walang future sa Kanya, ang lahat ay present sa Kanya, mga kapatid. Kikinig ba kayo, mga kapatid? Ang lahat ay alam niya, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi, mga kapatid, lahat ng Kanyang nakita, lahat ng Kanyang mga na-foreknew, ay Kanyang itinalaga na maging wangis ng Kanyang anak. Praise God. Foreknew, sa dictionary, ang ibig sabihin is to have previous knowledge. Ibig sabihin, wala ka pa.
wala pa ang lahat, nakita ka na ng Diyos, alam na ng Diyos kung sino ka. Amen? Kaya yung awit kanina, ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Amen? Alam niya pagka ikaw ay naging tao, kung ano ang magiging ugali mo, kung anong pipiliin mo, kung ano ang magiging buhay mo. Praise God. Ibig sabihin, dahil alam niya sa kanyang isip, nag-i-exist ka na. Amen? Wala pa ang mga bundok, wala pa ang mga araw, wala pa ang araw, mga bituin, nag-i-exist ka na sa kanyang foreknowledge, sa kanyang kaisipan, mga kapatid. Now, to know beforehand, especially by paranormal means of revelation. Sabi, yan yung kahulugan, mga kapatid, sa Webster. So, brothers and sisters, hallelujah, ang bawat isa sa atin, nakita na tayo ng Diyos, naging laman na tayo ng kanyang kaisipan. So, dahil tayo kanyang nakita, itinalaga tayo ngayon, praise God, para tawagin. Amen? Para aring ganap, para banalin, para panahanan ng kanyang espiritu. Itinalaga tayo para tayo'y luwalhatin. Itinalaga tayo para maging wangis ng kanyang anak. Hallelujah. Praise God. Before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Diba? Tayo'y pinili bago itatag ang sanlibutan na maging banal. Amen? Hallelujah. Chapter 1 verse 4 and 5. Ang sabi mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 4 and 5, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. Amen? Ibig sabihin, bago itatag ang sanlibutan, bago niya ginawa ang sanlibutan, pinili ka na niya, nasa kanya ka na niya, kasama ka na niya. Amen? At pag ikaw ay lumitaw dito sa lupa, ang sabi, ikaw ay magiging isang banal, without blame, before Him in love, at ikaw ay walang dungis. Verse sabi, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Amen? Now, hallelujah, image of His dear Son. Alam natin mga kapatid, ano ba ang image ng God? Alam natin na si Jesus Christ ang image ng God. Amen? Ang wangis ng Diyos na hindi nakikita ay si Jesus. Colossians chapter 1 verse 15, who is the image of the invisible God. Amen? The firstborn of every creature. Ibig sabihin, ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na Espiritu, siya ay lumikha ng wangis. At yan ay ang kanyang anak. Yan yung kanyang image, yung hindi nakikitang Diyos, makikita mo na siya sa kanyang anak. That's why who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Now, ang propeta ng Diyos, in-explain niya mga kapatid, ang patungkol sa Godhead. Ganito ang sabi niya. Sa Hebrew chapter 1, mga kapatid, Hebrew chapter 1, sa paragraph 126 sabi, could you imagine before there even was an earth, sabi? Di nyo ba, sabi, na-imagine, bago magkaroon ng earth, before there was light, bago magkaroon ng araw, before there was a star, before there was anything. Ibig sabihin, bago lumitaw ang mga nakikita natin ngayon, there's a great fountain going forth of Spirit. Meron daw great fountain of Spirit. And out of this fountain came the most pure of love. Ibig sabihin, doon sa fountain of Spirit, dumadaloy ang love. Because God is love. Amen? Praise God. Yung kanyang kalikasan, nandun yung love, because there was nothing for it to come from
that but love. Now, ang sabi, what we call love is, sabi, what we call love today is perverted love. But just as we get an essence or little bit of love in us, it changed our whole opinion. So, ang tinutukoy dito yung divine love because God is love. Then, ang sabi, hindi lamang yun doon sa great fountain spirit, ang sabi, praise God, then out of there come another stream of this main fountain. Sabi, it was called righteousness. Absolutely righteousness. Amen? Ibig sabihin, nandoon mga kapatid, dumadaloy ang katwiran dahil ang Diyos ay isang matuwid na Diyos. Wala kang makikitang kasalanan sa Kanya. Amen? Praise God. He is a holy God. He is a righteous God. And then sa paragraph 128, ang sabi, now when this great light went out, ibig sabihin doon sa great fountain of Spirit, merong lumalabas na light. Hollow light, ang sabi ni Barbanam dyan mga kapatid, which is His glory. Yun yung visible part. Amen? Sabi, the great rays of Spirit, nandoon mga kapatid, yung love, peace, righteousness, praise God. And then ang sabi rito mga kapatid, all there was not no, ibig sabihin, wala doong suffering, there was not no hate, walang hate, nor no malice. Hindi nag-i-exist yan noon, wala sa Diyos yan, wala yan. Amen, mga kapatid? Kinig ba kayo? It could not come from this fountain. Walang negatibo na lumalabas doon, na dumadaloy doon sa spirit na yon, mga kapatid. And that was Jehovah. That was Jehovah God. And now, as the theologian call it, a theophany. Amen? So yung mga theologian, tinutukoy nila ito na theophany. Went from that. Ibig sabihin, doon sa eternal spirit, lumalabas mga kapatid, yung light, hallelujah, yung theophany, which was in the scriptural, the logos. Yung theophany, ito yung logo o word. Sabi, the logo that went out from God, it's hard to explain, but it was a part of God. Amen? Tingnan ninyo ito mga kapatid. Yung eternal spirit na hindi nakikita, yun yung God is His poet, yun yung Father, so merong sa kanyang lumalabas, at yun yung logo, at yun yung theophany, ang sabi, now here is what happened. Sabi, oh, excuse me, I just get on this just get me right here where I love it. Ang sabi, the logos and this great fountain of spirit, which had no beginning, no end, this great spirit begin to form. Ayan. So, yung great spirit na yan, sabi, nagpasimula siyang begin to form into the creation. Hallelujah. And the logos. Ibig sabihin, nung magpasimula na siyang lumikha, lumabas sa kanya mga kapatid, yung logo, at yung logo na yan, yun yung salita. Kaya ang lahat ng bagay ay hindi lumitaw, hindi dahil sa salita. Yanig ba kayo? At itong salita na ito ay tinawag na theophany. Praise God. And the logos that went out from, sabi, it was the Son of God. Amen? Sabihin, ang Son of God, mga kapatid, ito yung first creation. Nag-i-exist na, mga kapatid, yung Son of God, ito yung expression ng Diyos, ito yung logo. Hallelujah. Ito yung theophany. Amen. Ito yung galing sa eternal spirit na lumalabas sa Kanya. At ito yung Son of God. Ang sabi, mga kapatid. Then ang sabi, it was the Son of God. And it was the only visible form that the Spirit had. Amen? Kikinig ba kayo, mga kapatid? Ito yung part ng Diyos na nakikita, mga kapatid. Yung logo, yung theophany. And it was a theophany, which means a body. Ang theophany, ito ay isang katawan. The body was like a man. Gaya yan ng katawan natin, mga kapatid. Nakita yan ni Moises na ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Moises, gusto kong makita ka, magpakita ka sa akin. Then ang sabi ng Diyos kay Moises, pupunta ka doon sa biyak na bato. Then dadaan ako doon at makikita mo ako. So dumaan ang Diyos, ang nakita ni Moises sa yung back part, like a man. Amen? Gaya ng likod ng tao.
Susundan niyo ako mga kapatid? Praise God. So ang sabi rito, he looked at it, said, I look like hind part of a man. Sabi, likod. And it's the same type of body that we receive when we die here. Ibig sabihin, yung theophany na yan na lumalabas sa Diyos, yan ang naghihintay sa iyo pag namatay ka. Amen? Yung soul mo, kukunin ng Diyos, haharap yan, pupunta doon, and then, ibibihis sa iyo yung theophany. Ang sabi rito, it's the same type of body. So yung lumalabas sa Diyos na yon, ito yung logo, ito yung theophany, hallelujah, yan yung katawan, kaya nga ang sabi, binaypas natin yung ating theophany. Amen? Sundan niyo ako mga kapatid. At pag namatay ang isang Christian, it's the same type of body that we receive when we die here. Sabi, if this earthly tabernacle be dissolved, ibig sabihin, pag namatay na ang katawan nito, dito mga kapatid, we have one already waiting. And that was it. Amen? Kaya pag nag-rapture mga kapatid, yung theophany na yon, bababa yan, then ipipick up niya yung katawan mo na nandito sa lupa, i-glorify niya yan. Sabi ng prophet, i-gather niya yung 16 element ng katawan mo na naging katawan, na, yung lupa na yan na naging laman dito sa lupa, i-gather niyang muli iyon, and then ibabangon niya at i-glorify niya yon. Amen? Praise God. At yan na yung ating perfect body. Mga kapatid, yung glorified body na yan. Pero pag namatay ka, naghihintay ang isang katawan, ito yung theophany body, and that was the theophany which was the Son of God. The Son, the Logos, became flesh. Kaya itong logo na ito, itong theophany na ito, itong Son of God na ito, ay nagkatawang tao. Hindi ibig sabihin na ito'y iba sa Diyos. Ito yung expression ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Spirit. Sundan niyo ako mga kapatid. Hindi sila dalawa, iisa lang siya. Dahil siya eternal spirit, gusto niyang i-express ang kanyang sarili, gusto niyang lumika, at hindi naman siya pwedeng lumika kung hindi niya i-express ang kanyang sarili. At nung i-express niya, siya nagsalita, kaya lumabas sa kanyang salita, at ito yung kanyang theophany, ito yung logo, at ito yung nagkatawang tao. Tandaan niyo ako mga kapatid, yun yung image ng God na hindi nakikita na si Kristo. Kaya ang lahat ng kanyang mga nakita ay itinalaga niya na maging kagaya ng kanyang anak. Tandaan niyo ako mga kapatid. Those who are foreknew, ang sabi, predestinated to be conformed into His image, into the image of His dear Son. Tayo ay itinalaga na maging kagaya ni Jesucristo, mga kapatid. Tandaan niyo ako? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi, that's the Son, that's the Logos became flesh because we were put in flesh. Nung ang tao ay inilagay sa katawan at nahulog ang tao, kailangan ng Diyos siya ay magkatawang tao para matubos niya ang tao. Amen? And the theophany, the Logos became, we were put in flesh, and the theophany, the Logos, became flesh here among us. And it was nothing else but the dwelling place. For that entire fountain dwelt in Him. That's why all the fullness of the Godhead dwelleth in that body. Amen? That's why sabi ni Christ, if you see me, you see the Father. The Father dwelleth in me. I am in my Father. Mga kapatid, iisa lang yan. Hallelujah. Ito'y nababase sa kapahayagan pag hindi ipinahayag sa isang mananampalataya ito, hindi niya maunawaan at makikilala kung sino ang Diyos. Kaya ang dami ngayong na-misled, ginawa nilang dalawa, ginawa nilang tatlo ang Diyos. Diba? Pero iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag. Amen? Sa laman ang sabi ng Bible, mga kapatid. Si Abraham, nakita niya mga kapatid, ang Diyos na alala nyo, si Melchizedek. Si Melchizedek, iyan ay sa anyong theophany ng Diyos nung mag-appear kay Abraham. At sila'y nagkaroon ng communion. Amen? Hallelujah.
Praise God. Hindi lamang yon. Doon sa Genesis chapter 18, ang Diyos nag-appear muli kay Abraham at sumamba itong si Abraham sa Diyos. That is the body, the theophany, the visible part of God. And that is the Son of God. Kaya ang sabi rito, He is the beginning of all creation. Diba? Doon sa ating teksto, ang sabi doon mga kapatid, nakakasunod ba kayo mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Sabi, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 34, sabi, sino ang hahatol? Amen. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nilikha, siya ang unang nilikha. At siya yung inawag na sons of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, hallelujah, ipinapakita ng Diyos. Talagang i-express niya ang kanyang sarili. Kung hindi niya gagawin ito, hindi niya matutupad at ma-express ang kanyang mga attributes. Being a Savior, being an healer, being an, praise God, provider. Diba mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. So brothers and sisters, itinalaga tayo na maging wangis ng kanyang anak, ng ating, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Genesis chapter 1 verse 27, God created Adam in the image of God. Ibig sabihin, kung si Adam noon, linikha siya sa image of God because God is Spirit, hallelujah, amen? Then yung unang tao, mga kapatid, espiritong tao yan. Amen? Susundan nyo ba ako, kapatid? Amen. Praise God. And then sa chapter 2, mga kapatid, isinalin niya yung spirit man doon sa alabok at naging living soul. Hallelujah. Praise God. I hope na susundan niyo ako sa aking mga sinasabi. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Hindi ko nadala yung aking book na Church Sages. Hallelujah. Dito sa 7 Church Sages sa Taytira, sa page, parang amoy gasol, ano? Gasolina, dahil gasolina dyan. Ha? Baka bigla tayo sumiklab dito. Praise God. Hallelujah. Limutan ko yung aking Church Sages. Close. Now, so brothers and sisters, si Adam ay linikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen? Pero ang sabi, siya ay linikha, siya ay original creation. Ang original creation ay hindi pwedeng mag-fall. Hallelujah. Kung babasahin natin at ang Bible, lumikha ang Diyos by pairing. Merong tandang, merong inahin na manok, merong babae na baka, merong lalaki. Pero separated yan, mga kapatid. Pero pagdating sa tao, linikha niya ang tao, kumpleto, buo. Si Adam pa lang, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi hiwalay yung babae na nilikha. Dala-dala niyan ni Adam. Pero sabi ng prophet, ang original creation hindi pwedeng mag-fall. Amen? Pero nung ihiwalay niya si Adam, si Eve, praise God, si Eve ang siyang nag-fall. Amen? Nagkasala, mga kapatid, hindi si Adam ang nag-fall, kundi si Eve. Praise God. Hallelujah. Nababasa natin yan doon sa 1 Timothy chapter 2. Sabi, hindi nagkasala si Adan, hindi nadaya si Adan, at ang nadaya ay si Eva. Amen? Pero mga kapatid, nung magkasala si Eva, siya'y nahiwalay sa Diyos, at siya'y namatay. Praise God, mamamatay, spiritually namatay siya, nahiwalay siya, but because ito'y part of Adam, amen, galing sa kanyang laman at laman, buto ng kanyang buto,
Ito'y bahagi niya, hindi niya pwedeng talikuran itong si Eve. Kundi, dumamay siya, sinamahan ni Adam si Eve, bagamat si Eve ay nag-fall. Nakikinig kayo mga kapatid? And same thing mga kapatid, ganyan ang Diyos dahil nag-fall din si Adam, hindi niya pwedeng talikuran si Adam dahil bahagi niya si Adam. Siya ay galing sa kanya. Amen? Siya ay part niya mga kapatid sapagkat siya galing sa kanyang salita, linikha ng Diyos si Adam at yan ay salita na nahayag. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. So ganyan din ang church tayo mga kapatid, bahagi tayo ng Diyos, laman tayo ng kanyang kaisipan. Hallelujah. Pwede naman siyang lumikha ng panibagong Adam, pero hindi niya pwedeng gawin yon dahil bahagi niya si Adam. Amen. And same thing sa bawat isa sa atin mga kapatid, dahil tayo'y nasa kanyang kaisipan, nagplano na ang Diyos before the foundation of the world. Hallelujah. Praise God. Now, kung papansinin natin, because of unbelief, nahiwalay si Eve, kaya dalawang binhi ang lumitaw dito sa lupa. Diba? Sabihin, dahil sa kanyang unbelief, tinanggap niya yung word galing sa serpent. Praise God. Alam natin mga kapatid, praise God, nung paniwalaan niya ito, merong physical manifestation. Dahil naniwala siya, kaya nagmanifest yung kanyang kasalanan na tinanggap because of unbelief. Nagkaroon sila ng relationship doon sa serpent. Kaya mga kapatid, naihasik ng serpent yung kanyang seed kay Eve at naihasik din ni Adam yung seed niya doon kay Eve. Now alam natin yung serpent na yan ay walang iba kundi si Lucifer. Diba? Revelation chapter 12 verse 9. Yun yung matandang ahas, yun yung nandun sa gitna ng halamanan ng Eden. Yun yung na pumersa, tumukso, dumaya kay Eve. Si Satanas, mga kapatid, susundan niyo ba ako mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ginamit niya yung serpent na yan. Ano sabi diyan? Revelation chapter 12 verse 9. Sabi, and the great dragon was cast out, and the old serpent, called the devil, and Satan, which is deceiveth the whole world. Sino bang nag-deceive kay Adam? Sino o kay Eve? Hindi ba si yung serpent? Pinoses ito ni Lucifer. He was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. Kasama yung mga angel, mga kapatid. So lumitaw ang dalawang binhi dito sa lupa. Ang plano ng Diyos, yung binhi lang ng Diyos ang lumitaw dito at maghari sa mundong ito. Amen? Pero ang ginawa ni Lucifer, ginamit niya yung serpent, nagpinoses niya ito at inihasik niya ang kanyang binhi, kaya lumitaw ang kanyang mga binhi dito sa lupa. Kaya nagkaroon ng dalawang klaseng binhi, dalawang klaseng tao dito sa babaw ng lupa, mga kapatid. Amen. Praise God. Kinonfirm ng Panginoon yan. Hallelujah. Nung siya ay magkatawang tao para tubusin ang kanyang mga binhi. Ang sabi, di ba, nagsabi siya ng parable ng sower, ang talinhaga sa manghahasik. Ang sabi, merong isang nakadamit puti, lumabas siya sa daytime, and then naghasik siya ng good seed. At nung gumabi, ang sabi, merong lumabas na nakadamit itim at naghasik siya ng bad seed, which is yung tares o panirang damo. So, in-explain ng Panginoon, mga kapatid, yung seed na kanyang inihasik, ang sanukman ang naghahasik, nung likain niya si Adam doon sa Garden of Eden, so that is the seed of God. Si Adam ay isang salita na nahayag. Amen? Because Luke chapter 8 verse 11, the seed is the word of God. Amen? Sundan niyo ako mga kapatid. So si Adam, siya ay salita na nahayag noong likain ng Diyos. Praise God. Kaya ang sabi sa Matthew chapter 13 verse 38, the field is the world. Kaya linagay niya si Adam dito sa world, doon sa Garden of Eden. The good,
The good seed are the children of the kingdom. Ang mabuting binhi, ito yung mga anak ng Diyos. Children of the kingdom. But the tares, ang panirang damo, ang masamang binhi, are the children of the wicked one. Amen? Amen. Praise God. So, dalawa lamang mga kapatid ang tao dito sa lupa. Kaya si Cain ay tinawag, he is who was of the wicked one. At alam natin kung sino ang wicked one. Amen? Walang iba kundi ang devil. Praise God. Hallelujah. Now, sons of God are foreknew and predestinated to be. Hallelujah. Praise God. Predestinated into the image of His Son before the foundation of the world. Mga kapatid, nag-fall ang tao, pero itinalaga niya ang kanyang mga binhi na maging wangis ng kanyang anak. Hallelujah. Sa message, Christ revealed in His own word, paragraph 23 ang sabi mga kapatid, but down on the inside of that, tinutukoy niya mga kapatid, yung soul, binrake ng prophet dito ang tatlong bahagi ng tao, yung kanyang katawan, yung kanyang espiritu at kaluluwa. But down in the inside of that next realm, the third realm is the soul. And that's predestinated by God. Amen? Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos, ang mga binhi ng Diyos, itinalaga ng Diyos yan. Hindi lahat ng tao na may kaluluwa ay galing sa Diyos. Kundi ang sabi rito mga kapatid, the soul, and that's predestinated by God. Kung hindi ka itinalaga ang iyong kaluluwa, hindi nakatalaga sa buhay na walang hanggan, ang sabi, there is where the real seed germ lay is in there. Ibig sabihin, nung ikaw ay lumitaw dito sa lupa, dun sa soul mo, naglagay ang Diyos ng seed germ, ng binhi ng buhay. Hallelujah. Kaya ang sabi, kung walang pwedeng bigyan ng buhay, walang binhi dyan, walang pwedeng bigyan ng buhay. Kaya ang isang tao, kahit anong gawin mo, kung hindi binhi yan, kung yung soul niya hindi galing sa Diyos, walang pwedeng bigyan ng buhay dyan. At ang lahat ng mga kaluluwa na galing sa Diyos, predestinated by God. Hallelujah. And there is where the real seed germ lay is in there. Hallelujah. Kaya nung marinig mo ang Ebanghelyo ni Jesucristo, merong nakwiken doon sa iyong kaluluwa. At yun ay nagpumiglas. Yun ang siyang nagkaroon ng desire na hanapin mo. Yun ang nagkaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos kasi merong binhi sa iyong loob, sa iyong kaluluwa. Hallelujah. Amen. Sa future home, paragraph 359, ang sabi ng prophet, your soul is part of God, a attribute of God, display here in earth in a body. Amen? Ibig sabihin, ang kaluluwa mo galing sa Diyos yan, and then, ginamit niya yung tatay mo para i-display niya yung soul na yan sa katawan na iyong pinananahanan ngayon. Yung katawan na yan, yan ay bahay ng iyong kaluluwa. Sundan niyo ako mga kapatid? The body is the redeemed, ang sabi mga kapatid. Now, nandyan ba yan? Your soul is the part of God, a attribute of God, display here on earth in a body. The body is to be redeemed. Okay? Paragraph 360. Now, the soul is redeemed because it was in sin. Kailangang tubusin ang kaluluwa na yan. God came down by a process of justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and redeem your soul. Itaas mo pa ng konti. And you being part of the earth, it's redeemed by it. You're in the process now. It's growing on. Your body was justified under Noah's baptism. Itinipon niya nung panahon ni Noah ang lupang ito na baptize ng tubig. And same thing yung katawan mo na ikaw ay magsisi. So ikaw ay nabautismuan, inilibing ka sapagkat ang baptism, type yan ng paglilibing. Ibig sabihin, patay ka na sa iyong sarili.
at pag-ahon sa iyo, buhay ka na kay Kristo. Amen? Hallelujah. And your flesh, when it drop upon there, and the earth is to be cleansed by the fire. Pagkatapos na ikaw ay bautismuhan, so kailangang linisin ang katawan mo, mga kapatid, ng apoy ng Espiritu. The place where you live. Amen? Bago bumaba ang New Jerusalem, dito lilinisin ng Diyos ang lupa na ito. And same thing sa iyong katawan na ito. Bago manahan ng Espiritu Santo, kailangan bautismuhan ka sa apoy. Bautismuhan ka ng Espiritu sa apoy. Bago siya manahan sa iyo. Sabi mga kapatid, baptism of the Holy Ghost and dwelling place for Christ and His bride, the New Jerusalem. Tinipo niya yung lupa na ito at yung katawan natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya kailangan tayong ma-born again. Hallelujah. Dahil tayo nahiwalay sa Diyos, nagkasala mga kapatid, dahil sa kasalanan, pumasok sa sangkatauhan. Pero dahil ang Diyos, nung lumitaw tayo sa lupang ito, naglagay siya ng seed germ. Hallelujah. Sa ating mga soul. And then, merong appointed time na yung seed germ na yan ay kanyang bibigyang buhay para tawagin kanya, para ikaw ay kanyang i-justify, para ikaw ay kanyang i-sanctify, at para manahan siya sa iyo. That's why ang mga predestinated na mga binhi, na mga kaluluwa, kailangan silang isilang na muli sa Espiritu ng Diyos. John chapter 3, verse 3 and 5. Unless a man be born of the Spirit of God, he cannot understand. Hallelujah. Amen? He cannot see, understand. He cannot enter. Hindi ka makakapasok sa kanyang presensya. Praise God. Hindi mo maunawaan ang kanyang salita, hindi pwedeng manahan ang Espiritu Santo sa iyo, maliban na isilang ka ng Diyos sa kanyang Espiritu. Now, to be born again of His Spirit, sa message na why against organized religion. To be born again of the Spirit is to believe and obey the teaching of the Bible. Marami ngayon mga kapatid, sabi nila born again sila, pero hindi naman nila ipinapamuhay ang lahat ng nakasulat sa Bible. Obey the teaching of the Bible by the Holy Ghost. And a man that's born of the Spirit will obey God's word regardless of what any tradition tells him. Amen? To be born again means to be birthed from above. Ibig sabihin, isinilang ka ng Diyos. Experience ito. Amen! Hallelujah! Pagka isinilang ka ng Diyos, ang mga hahanapin mo yung mga bagay na nandoon sa iyong Ama. Dahil ikaw ay tagalangit na. Praise God. Hallelujah. Pero nakakalungkot. Pagka sabi, nakiklaim na born again, nakiklaim na seed, pero pagdating ng Sunday, iba na ang ginagawa. Amen, mga kapatid? To be born again means to be birthed from above. To be born of the Spirit is to believe and behave yourself in the Spirit. Sabihin, magbibehave ka. Magiging maamo ka, magsusunod ka sa leading ng Holy Spirit. It's to understand and believe with your heart. Pag isinilang ka ng Espiritu ng Diyos, naunawaan mo, pinaniniwalaan mo sa iyong puso, at naunawaan mo yung pinaniniwalaan mo that Jesus is Christ and His Word, na si Jesucristo ang siyang anointed one, pinahiran, at siya yung salita. That's no other word can be added to it or take away from it without your name taken out of the book of life. Amen? Amen. Hallelujah. So brothers and sisters, ang lahat ng mga kaluluwa na itinalaga ng Diyos sa buhay na walang hanggan ay kanyang tinatawag na maging wangis ng kanyang anak. That's why hindi tayo ang tumawag sa Diyos at naganap sa Diyos. Hinanap niya tayo at tinawag na tayo dahil napurnyo ka na niya nung una pa man. Amen? At dahil ikaw ay kanyang tinawag, tayo ay tinawag niya at tinalaga na maging wangis ng kanyang anak. Hallelujah! Praise God! Glory be to God!
Nais kong basahin, mga kapatid. Sabi ng prophet dito sa ibang mga quotation na nais kong basahin, Sons of God, praise God, hallelujah, thank you Lord. Ganito ang sabi, mga kapatid. Sa message na spoken word is the original seed. Every one of us are hybrid. Okay? Nung tayo ay isilang sa ating mga magulang, hindi na tayo puro hybrid na hybridan tayo. Amen? We are hybrid from the original, sabi. That's the reason we are constantly dying. Amen? Kasi pumasok ang kasalanan, namana natin yung nature ng world, pumasok sa atin ang nature ng world, mga kapatid. Kaya ang kasalanan naghari sa atin, pero doon sa loob natin, predestinated yung soul mo at merong seed germ doon. Praise God. Hallelujah. Sabi, but, oh God, there's a germ of life come from the real seed. Meron daw germ of life na nagmula doon sa tunay na binhi. That's God's proof it was His seed. Pinatunayan niyan sa pagitan ng kanyang binhi. He rose Him up again. Sino yon? Ang Panginoon Kristo. Amen? That's true. That's true. That life, that going over the original seed, like was given to Eve, sabi, over His real church, it's bringing forth life again through the birth, through the womb of His bride. Amen. Praise God. The spoken word, original seed, ang sabi, now Jesus is the word made manifest. Si Jesus daw, mga kapatid, ay nagpahayag sa laman, He and the word is one. Siya at ang salita ay isa and the same. And that's why it was so made manifest in Him so perfectly. That's the reason that God manifests Himself so perfectly in Jesus. Ang Diyos ay, mga kapatid, nagmanifest siya kay Jesus. Amen? Because He was the seed word. Hallelujah. Si Jesus ang binhing salita, the germ word itself. The germ that inside of the seed. Hallelujah. The life in the seed. You get it? Sabi ng prophet, mga kapatid, He was the germ word of God. The germ is the Spirit. The germ is the water. And Jesus had to be broken. Amen? Si Jesus ang salita na nagpahayag sa laman. Kaya yung salita kailangan mabroke, kailangan itong masugatan, kailangan itong mabayubay sa krus para ilabas niya yung tubig ng buhay, para ilabas niya yung espiritu, yung buhay lumabas sa kanya at magmultiply at manahan sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Then sabi, He was the germ of God. The germ is the Spirit. The germ is the water. And Jesus had to be broken open there in order for that seed to let forth its life to water other seed. Amen? At tayo yung mga ibang binhi. Kasi, mga kapatid, tayo binhi ng Diyos. Tayo itinalaga. Ang ating kaluluwa ay galing sa Diyos. Hallelujah. And that was coming, ang sabi. So, kailangan yung tunay na binhi, kailangan itong mamatay, kailangan itong mabayubay, kailangan tumulo ng dugo, kailangan lumabas ang tubig para yung ibang mga binhi magkaroon ng buhay. Hallelujah. Yung mga predestinated seed at tayo yun. Do you see? Even He said, other sheep I have that's not of even of this fold. Sabihin, tinutukoy niya ang mga Israelita, merong mga ibang mga tupa, hindi lang sa kulungan na ito. Ang sabi, I have, ang sabi, they are going to see that. Ang sabi, they are going, sabi, makikita nila ito. At tayo ngayon, ipinakita ng Diyos ito sa atin. They are going to get. That's the word. And stay right with it. Kaya naunawaan natin ngayon. At tayo nananatili sa salita. Kasi tayo nakatalaga na maging wangis ng salita. Dahil si Adan ay wangis ng Diyos at siya'y salita na nahayag sa laman. Diba? Kinig ba kayo, kapatid? Si Adam, siya ay espiritong tao at siya ay spoken word. Hallelujah. Galing sa salita. Praise God. Amen. Praise the Lord. Pero dumating ang second Adam. Praise God.
kung paanong dumating ang unang Adan, nagdala ng kamatayan, ang sabi, dapat dumating ang ikalawang Adan para magbigay ng buhay. At walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Now, ang sabi mga kapatid, I am sending forth the Spirit to water it, and it will produce just exactly. Sinend ng Diyos ang kanyang Espiritu para bigyang buhay yung seed na nasa kaluluwa mo at maging kagaya ka ng Panginoon Kristo. Amen? Hallelujah! Praise God! It will produce miracles, it will produce power of God, it will produce, and it will not deny anything because it is a kindred seed with the seed. Tayo yung mga anak, lahi, hallelujah, bahagi ng binhi na yan. It cannot say, oh Mr. Kokluvar, you come live with me. No sir, no sir. I won't do it. No need yang sabi. I just won't mix. Can't mix death and life. You cannot be dead, alive at the same time. Amen? Pagka ikaw ay binigyang buhay, hindi pwedeng magsama ang kamatayan at ang buhay. Spiritually speaking, tinutukoy ng prophet dito mga kapatid. Nakakasunod ba kayo? Praise God. Hallelujah. That's why ang sabi rito sa message, sa spoken word, the original seed, ang sabi, all God's Son must be the same. Yes, sir. To be born of the Word, ibig sabihin, pag isinilang ka sa salita, hallelujah, and the Spirit bring us back to the spoken word again. Amen? Ibinabalik lang tayo sa original kung paano si Jesus ay spoken word, si Adam ay spoken word, at tayo ngayon ay binabalik sa spoken word, kaya dumating ang spoken word sa last days na ito. Hallelujah! Pag isinilang ka ng Diyos sa kanyang salita, at ang Espiritu nanan sa iyo, and the Spirit bring us back to the spoken word again, like in John chapter 3, ang sabi, to be born of the water and Spirit. What does it do? Anong ginagawa ng Espiritu? Then it brings you right back again unto the place where you should been at the beginning. Hallelujah. Ibig sabihin, meron kang pinagmulan. Amen? Kailangan bumalik ka doon sa dati mong kalagayan noong una. Hallelujah. Ikaw ay salita. Kaisipan na nahayag ng Diyos sa panahon na ito, mga kapatid. Ikaw ay ang salita o kaisipan ng Diyos na nahayag. Kaya ikaw ay spoken word, part ng salita. Hallelujah. Then ang sabi rito mga kapatid, unto the place, then it brings you right back again into the place of where you should be at the beginning. That's the reason of Christ's death. Bring us right back again into where sons of God. Amen? Praise God. The same message. Ang sabi mga kapatids, now, this bring you right back to the spoken word. Then we are God's word made manifest. Sa huling panahon na ito, kaya bago dumating ang Panginoon Kristo, iahayag niya ang mga sons of God. I-display niya yung kanyang mga anak sa lupang ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya tayo yung mga salita na nahayag sa huling panahon na ito. Tayo yung mga buhay na letra na binanggit ni Apostol Pablo na nababasa ng mga tao. Naging produkto tayong muli, binalik muli tayo sa salita. Oh God. Kaya pag ang isang believer lumalabas siya sa salita, praise God. Ibig sabihin, siya ay dumidistansya palayo sa Diyos. Amen? Kaya ang nobya, produkto yan ng salita. That's why we claim na tayo nobya ni Jesucristo. Itinalaga na maging produkto ng kanyang salita. Now, ang sabi, this bring you right back to the spoken word. Then we are God's word made manifest. Jesus said the same thing. He that believeth on me, the things, ang sabi, amen? The things that who I am, that I come for and purpose I do, it bring a man's back to believe the word of God, take nothing else with it. The works that I do, he will do also. There you are.
Kung anong ginawa ni Jesus dito sa lupa, yan ang gagawin ng mga tunay na anak ng Diyos. Yung tunay na nobya na tinawag ng Diyos. Oh God, glory be to God. At nawa tayo makarating sa ganyang estado, mga kapatid. Amen? Dahil tayo tinalaga na maging wangis ng kanyang anak. Oh my. Hallelujah. Glory be to God. I hope nasusundan ninyo ako dyan. Nguyain natin ng mabuti, mga kapatid. Ang message na yan. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Rito sa message na Easter seal, nais kong basahin sa inyo, merong sinabi ang prophet dito, itinalaga tayo na maging wangis ng Panginoon Kristo. Kaya kung ano yung maging ugali, kung ano yung maging lakad, ginawa ni Jesus, dapat yun ang ating gawin. Dahil tayo ay nakatalaga na maging wangis niya. Sa paragraph 185, o sa 85, ganito ang sabi, mga kapatid. Now, when this Holy Spirit, represent the eagle flying over the land. Sabi, ang Holy Spirit daw nagre-represent yan gaya ng isang agila na lumilipad, sabi, sa ibabaw. Okay? Sabi, and find the believer, finds, ibig sabihin, hinahanap niya yung mga believer, no man can come to me as he want to, all the Father who has given me. Walang pwedeng lumapit sa Ama o sa Panginoon maliban na ilapit ng Espiritu. Amen? Mga kapatid. But no man can come by himself. It's not your own thinking, your own drawing. It's God drawing. Siyang naglapit talaga, tumawag sa iyo. All the Father has given me will come to me. Amen? Hallelujah. Gawa lahat ng Diyos yan, kaya nandyan ka, mga kapatid. Praise God. Now, the Holy Spirit is here on earth, looking out those individual that God has ordained to life in this age. Sabihin ng Diyos, ang Espiritu Santo talagang ang hinahanap niya lang yung mga nakatalaga doon sa eternity. Yung mga pangalan ay nakasulat lang sa Book of Life. Amen, mga kapatid? Dahil yung mga binhi ng serpent, hindi pwedeng tubusin yan, hindi pwedeng bigyan ng buhay yan. Kundi yung mga binhi lang, yung mga kaluluwang nakatalaga, yung mga kaluluwang bahagi ng Diyos, yung mga kaluluwang pinredestin lang ng Diyos para maging wangis ng kanyang anak. So nandito ang Holy Spirit, ang sabi, looking out those individual that God has ordained to life in this age. Ito yung panahon natin. And as soon as it find it, pag nakita raw ng Spirit yan, yung isang tao na yan, sabi, it does just like it did on Jesus Christ. Kung anong ginawa niya kay Jesus, gagawin din niya sa tao na yan. Sunod yung, nakakasunod tayo mga kapatid? The great super Son of God, who redeemed us all. Hallelujah. It comes down and takes its place of abode into human life. Amen? So siya, mga kapatid, siya ay namatay, siya ay bumalik muli para manahan sa mga kaluluwa na kanyang itinalaga sa buhay. Now notice, Jesus quickened him to manifest every promise. Binigyang buhay niya si Jesus para maganap lahat, magmanifest lahat ang pangako sa kanya. The promised word of that day. So thus the Holy Spirit that come upon us in this day. Amen? It is not a mockery Holy Spirit. Ang Holy Spirit daw na sinugo ng Diyos, hindi nagmamockery. Sabi, hindi siya nagtutuya. Sabi, you are not the devil mocking the Holy Spirit, but it's the real, the true Holy Spirit. It will manifest the promise of this day. Amen? Binibigyang buhay niya ang mga pangako niya sa huling panahon na ito. At ang mga pinili, marirecognize nila yan, mga kapatid. Sabi, when
when it fell upon Luther, it manifests the promise on that hour. Kung merong mga promise nung panahon ni Luther, so binibigyang buhay ito ng Diyos. When it fell upon Wesley, it manifests the promise on that hour. When it fall in this day, amen? Nahahayag, nagmamanifest yung mga promise sa last days na ito. It manifests the promise of this hour. When it fell upon Moses, it manifests the promise of that hour. Fell upon Noah, manifests the promise of that hour. When it fell upon Jesus, it manifests the promise of that hour. It's the Holy Spirit coming down to quicken, make alive those people that foreordained of God to be in the rapture. Hallelujah. Kaya kung hindi ka talaga inordina, itinalaga, para piliin, para tawagin, para bigyang buhay, hindi ka talaga magmamanifest. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito na ang panahon ng pagmamanifest ng right kind of seed. Kung binhi ka ng Diyos, lalabas ang uri ng Diyos sa iyo. Gagawin mo ang mga gawa ng Diyos. Pero kung hindi ka talaga seed, lalabas kung anong uri ng pagkabinhi mo. Sundan niyo ako mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Glory be to God. Amen. It's the Holy Spirit coming down to quicken and make alive those people that foreordained of God to be in the rapture. Sabihin na lahat na makakasama sa rapture, ito yung mga itinalaga ng Diyos na tawagin niya, nalikhain niya ayon sa wangis ng kanyang anak. Mga kapatid. Notice ang sabi mga kapatid, that is, sabi, if he is a true eagle, kung ang isang believer daw itinalaga ng Diyos, na tawagin, na bigyang buhay ng Diyos, ihanda sa rapture, siya ay katulad ng isang tunay na agila. Now, the little eagle probably, ang sabi, in the vineyard, was eating all right, but he know it was not just exactly right. But then, when he heard the truth, then he received this truth. Now, amen? So, ang agila mga kapatid, hindi kumakain niya ng gatas. Amen? Ng bulok na pagkain. Alam nyo mga kapatid, ang agila, ang kinakain niya ay sariwang karne. Amen? Bagong katay na karne, hindi bulok. Ibig sabihin, ang kinakain niya, pure na Word of God. Fresh revelation sa age na ito. Amen? Inilintulad tayo ng prophet, kung tunay ka na agila ang sabi, pag narinig mo ang tunay na tinig ng iyong Panginoon, iiwanan mo ang lahat ng mga bagay ng mundo na ito. Amen? At babalik ka sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Kaya ang mga agila, hindi iyan. Yes, ang agila, hindi talaga umiinom ng gatas yan. Mga malalambot na pagkain, no. Tunay na pagkain ang kinakain ng agila. Ang hinahanap niyan, matitigas na pagkain, mga karne. Hindi iyan kumakain na umiinom ng gatas yan. Kaya pagka ang isang believer ang hinahanap, mga basic, yung gusto lang niyang mga rinig, gusto lang niyang mga aral, at pag hindi niya makain yan, hindi talaga agila yan. Tayo nabubuhay ngayon sa Eagle Age. Sa pamagitan ng prophet na isinugo ng Diyos, mga kapatid. Yan yung last living creature. That is the Spirit of God na siyang nag-i-influence sa mga believer ngayon as an eagle. Amen? Praise God! Hallelujah! So tayo mga agila. Hindi tayo mga manok na kumakalkal ng pagkain doon sa dumi. Ang mga manok, kahit anong kinakain na lang, kahit na mga tradisyon ng tao, hallelujah, kaugalian ng tao, sumusunod. Mga manok yan, hindi sila tunay na sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Praise God, kasi hindi nila makain yung matigas na pagkain. Kaya, di ba? Yun na lang pagsuot ng kasuotan ng mga babae, paggayak ng babae, mga kapatid, hindi madali yan. Kung hindi ka talaga binhi, hindi mo kakainin yan.
Kung hindi ka talaga part ng Diyos, hindi mo kakainin yan, hindi mo paniniwalaan yan. Pero dahil ikaw ay part of God, pag nalaman mo na ang kasuotan ng lalaki na yung sinusuot, yan ay karumaldumal sa Diyos, iiwanan mo yan. At susundin mo yung salita ng Diyos dahil ikaw ay isang agila. Fresh na karne ang kinakain mo, sariwa. Hindi bulok, hindi aral ng tao. Amen? Hallelujah. Praise God. Glory be to God. That's why ang sabi rito, John chapter 5, verse 24, Jesus said, speaking this, He that heareth my word. Okay? Lahat daw ng mga nakikinig ng kanyang salita, and abideth on him that sent me, na pinananahanan ng Espiritu, sabi, hath everlasting life, and shall not come into judgment, but pass from death unto life. Just think how simple that is. He that believeth. Now, the correct way of saying that, he that understandeth. Ang ibig sabihin ng believeth, understandeth. Sila ng mga umuunawa. Hindi lang nakikinig, kundi inuunawa nilang salita. Amen? Marami kasing nakikinig, hindi inuunawa. Hanggang sa pakikinig lang. Kaya hindi nila ipinapamuhay dahil di nila naunawaan. Kaya ang dami ngayong nagtangka na sumunod at maglingkod pero hindi nila naunawaan. Kaya nasaan sila ngayon? Diba? Sunod ba kayo mga kapatid? Oh, hallelujah. Pero kung talagang naunawaan mo, nakilala mo ang Diyos, hallelujah, susunod ka talaga dyan dahil Diyos ang pinaka-absolute mo, pinakamahalaga at number 1 sa buhay mo ay ang Diyos. Oh my, wala nang pinakamahalaga sa buhay ng tao kundi ang Diyos. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo lumitaw dito. Para ibuhos natin ang buhay natin at sumunod at maglingkod, magpuri sa Diyos. Sundin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Praise God! Glory be to God! Itinalaga tayo na maging wangis ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Ang Panginoon Kristo nung nandito, mga kapatid, 100% siya tao. Diba? At the same time, siya ay Diyos. Kaya siya ay tao Diyos. Diyos na nagkatawang tao, nagpahayag sa laman. Amen? So kung ano yung naganap sa kanya, mga kapatid, dinanas niya, kailangan maranasan natin yan. Dahil itinalaga tayo na maging kagayan niya. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos, mga kapatid. Tayo yung mga maliliit na Kristo. Tayo yung mga maliliit na Misaya. Tayo yung mga maliliit na Diyos din naman. Amen? Bagamat meron lamang iisang Diyos, pero merong maliliit na Diyos. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Dahil tayo bahagi ng Diyos. Dahil tayo ay linikha ayon sa wangis ng Diyos. Oh my! Kailangan nating makilala, kailangan nating ma-recognize kung sino tayo, mga kapatid. Maraming mga mananampalataya hindi kilala kung sino sila. Praise God! Kung ikaw at kilala mo na ikaw ay isang binhi, anak ng Diyos, gagawin mo lang ang mga bagay ng Diyos. Amen! At nais kong basahin, mga kapatid, ang last na quotation, ang sabi rito, sa message na identification. The only way that we will ever be able to be the image of God, sabi, and the sons of God, ang tanging paraan daw na tayo ay maging tunay na wangis ng Diyos o maging mga anak ng Diyos is for God to reveal to us. Diba? Na ang Diyos ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Amen? And express Himself through His Word. Paano niya ipapahayag ang kanyang sarili? I-express niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Express, ang sabi, express, that's the only channel. Sabi, God to reveal to us and express Himself through His Word to us. And us, tayo daw, to the world, sabi, that's the only channel. Yan lamang daw ang tanging paraan.
hindi talaga may bibihis sa iyo ang wangis ng Diyos kung hindi niya ipapahayag sa iyo ang kanyang salita, ang kanyang sarili, sapagkat siya ang salita. At tayo'y linikha para maibalik sa salita. Dahil tayo bahagi ng salita. Walang ibang paraan kundi ang salita, mga kapatid. Sapagkat si Jesus ang salita at tayo tinalaga na maging wangis ng salita. Amen? Wala raw paraan. Kaya itong mga salita nating binabasa sa inyo, mga kapatid, ito yung paraan ng Diyos para tayo posisyon, para tayo bihisan ng kanyang wangis. Yan ang kanyang paraan, ang kanyang salita na inihahayag niya sa atin, mga kapatid. Amen? Sabi, wala na raw paraan para ibihis niya yung kanyang wangis sa atin, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Oh, hallelujah. For Christ was the image here on earth. Si Jesus daw ang wangis ng Diyos dito sa lupa. Hallelujah. That you could see, na ating nakikita, God in man. Ang Diyos ay nasa tao, express image. Pag nanahan na, mga kapatid, ang Espiritu o ang salita sa iyo, ikaw ang expression ng Diyos. Ikaw ang image ng Diyos. Amen! Hallelujah! That, sabi mga kapatid, that you could see God in man, ang Diyos na sa tao, express image of God. Because God was in him so much that they were one. Magiging isa ka na, ikaw at ang Diyos, magiging isa. Gaya ng nobyo at ang asawang babae, hindi na sila dalawa, isa na. Amen? Kasi naging produkto ka ng salita. Kinontrol niya yung soul mo, kinontrol niya yung spirit mo, kinontrol niya ang buong pagkatao mo. Kaya siyang nabubuhay sa iyo. Patay ka na sa iyong sarili. At siya na ang nabubuhay sa iyo. Kaya yung image, ikaw yung image ng Diyos, na ibihis ang wangis ng Diyos sa iyo. Amen, mga kapatid? And now when Christ left, He sanctified the church, that the church might take His place and express the Word of God. That's the only way it can be. Amen? Done. Yan lamang daw ang tanging paraan, mga kapatid. Ibinabalik tayo sa orihinal na kalagayan ng tao nung likay niya si Adan sa pamagitan ng kanyang salita. Ang image ng Diyos ay nanahan sa kanyang salita na nagkatawang tao. Amen? At tayo ngayon ay pinananahanan ng salita. At ang image niya ay na-express sa atin ngayon. Mga kapatid. Dahil itinalaga tayo ng Diyos na maging wangis ng kanyang anak. We are, sabi, those who are born new, predestinate into the image of His dear Son. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, hallelujah, dala-dala natin, mga kapatid, ang Diyos sa buhay na ito, ay dapat ang Panginoon ang makita sa atin. Dahil tayo ang kanyang wangis na nakikita ng mga tao. Sabi mga kapatid, ang Diyos na hindi nakikita nila ngayon. Kanino? Sa mga nobya. Amen? Sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan tayong maging produkto ng salita. Amen? Dahil ang wangis ng Diyos ay ang salita na nagkatawang tao. Iniwan niya ang kanyang salita sa atin para tayo maging produkto niya at maging wangis niya. Diyan tayo nakatalaga. Amen? Hallelujah. Mahal ba natin ang Panginoon? The Lord willing, mga kapatid, i-series ko itong message na ito. At merong part 2 ito, mga kapatid. Praise God. We are predestinated to be conformed into the image of His Son. Sa susunod na Sunday. Awitin natin ang awit, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Glory be to God.
Hallelujah. Andiyan ba yung awit na I feel the pull? Naka-install ba yan dyan? Amen. Oh my Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Alam natin lahat to. So, kayong mga may pamilyar, awitin natin mga kapatid. To cry, just fail to know exactly why I can't explain without rain. The Spirit groaning deep within, it must be God here in my soul. I feel the pull. Amen, Lord Jesus. I feel the pull. Amen. I hear the call, and I know His Spirit moving me to give my all. Yes, Lord, amen. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. Yes, Lord, amen. I went to Him. It's light and grace. He was drawing me to give a higher place. There's a deep call to the deep, like a great magnet pull. Amen. Yes, Lord Jesus. I know for sure that I'm to go. I feel the pull. Yes, Lord Jesus. I feel the pull. Yes, Lord. I hear the call, and I Spirit moving me to give my all. He speaks to me, yes, Lord, and I agree.
Lord, please come and take control. I feel the food. Amen. Salamat po, Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tayong manalangin. Maraming salamat sa iyong habag at biyaya sa amin. Lord, ang mga kapahayagan na iyong ibinigay sa amin, na binuksan mo sa amin, at sa pamamagitan nito nakikilala namin kung sino kami. Na kami ay nakatalaga sa buhay sapagkat kami ay nasa, Lord, nag-i-exist na at laman ng iyong kaisipan bago pa likhain ng sanlibutan ito. Kami iyong itinalaga na maging wangis ng iyong anak, the Son of God, the Lord Jesus Christ, the expression of the eternal Spirit, the image of God. Lord, nais mo na kami ay maging wangis mo, sapagat kami yung mga anak itinalaga sa buhay. Yes, salamat po. Patuloy naming kinikilala na wala kaming magagawa, wala kaming kakayanan, hindi kami ang tumawag, hindi kami ang lumapit, hindi kami ang nagbabago sa aming sarili, hindi kami ang nagliligtas sa aming mga kaluluwa, kundi kami ay yung itinalaga bago pa man itinalaga. Lord, itatag ang sanlibutan ito. At pinili mo na kami, itinalaga na magkamit, makamta ng buhay na walang hanggan, at makasama ka namin sa iyong kalwalatian. Lord, maganap nawa ang mga mensaheng ito sa aming buhay. Isinusuko namin ang aming mga buhay, ang aming katawan, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa. Sakupin mo, kontrolin mo, bihisan mo ng iyong espiritu. Pangunahan mo po kami, Panginoon, kontrolin mo ang aming buhay. Huwag ang aming sarili, huwag ang lumang pagkatao, huwag ang mga gawa ng sanlibutan, kundi ang iyong Espiritu Santo ang siyang mangontrol sa amin, Panginoon. O Lord, hallelujah, kailanman ay hindi kami masasakdal, hindi kami mabibihisan, Lord, ng iyong image unless na iyong ihayag ang iyong salita sa amin at ito'y aming sampalatayanan. Amen. At isuko ang lahat ng buhay namin. Ipasakop ang lahat sa iyo. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, tinawag mo kami para kami ay iyong gawing ilaw, liwanag, halimbawa, upang kayo ang makita sa amin, upang daluyan kami ng buhay, upang daluyan kami ng iyong presensya sa mga nasa sanlibutan ito, Panginoon. Lord, patuloy naming sinusuko ang aming mga buhay, sakupin mo, maghari ka sa aming kaluluwa. Lord, na mamatay kami sa aming mga sarili at upang ikaw ang mabuhay para sa amin. Hindi namin magagawa ito maliban na kayo ang kumilos sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Hallelujah. Kaya kami nananatili dahil merong desire, merong, Lord, seed germ, merong buhay, merong binhi na yung inilagay sa amin at kami binhi mo at ang aming kaluluwa ay yung itinalaga at ito ay bahagi mo, Panginoon. Gaya ng aming narinig, our soul is part of God, part of you, Father. At kami ay yung ibinabalik sa iyong salita na kung paanong linikha mo si Adan. Hallelujah. At ito ay galing sa iyong salita. At kayo'y nagpahayag sa laman ayon sa iyong salita. And same thing ang iyong nobya sa uling panahon na ito, ang iyong mga pinili, ibinabalik mo sila sa anyong salita. Binibihisan mo sila ng iyong wangis. Sapagat kayo, Lord, ang wangis na iyong inihayag sa mundong ito ay walang iba kundi ang iyong katawan, ang salita mo na nahayag sa laman, na iyong pinananahanan. Kaya kung ang iyong espiritu ay mananahan sa amin at ang iyong salita ay ihahayag mo sa amin,
at ito'y aming ilalakad, kami ang iyong wangis na nahayag sa lupang ito sa aming kapanahunan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, mahabag kayo sa amin. Lord, hayaan mo na mangibabaw ang impluensya ng banal na Espiritu Santo, hindi ang espiritu ng sanlibutan ito, ng Laodicean na panahon na ito, ang espiritu ng pagiging maligamgam. Kundi ang espiritu, Panginoon, ng pagiging mainit. Ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay ng alab ng apoy sa aming puso sa paglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa iyong katuwiran. Hallelujah. Sa pagkamuhi sa kasalanan. Hallelujah. At magkaroon ng desire na gawin ang iyong katuwiran. Maraming salamat po. Dinadalangin ko mga kapatid, ang bawat isa sa amin, Lord, yan ang aking dalangin na kung paanong ipinanalangin mo ang lahat ng ibinigay ng Ama sa iyo na walang mawawala kahit isa sa kanila. Na sila ay baka banalin at sakdalin ng iyong salita na siyang katotohanan. And same thing, yan ang panalangin ko sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming bihisan ng iyong wangis. Patuloy mong sakdalin, Lord, at linisin kami ng iyong salita na siyang katotohanan. At Lord, hallelujah, at i-display mo ang iyong wangis sa pamamagitan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita. Ang dalangin ko po ang iyong Espiritu Santo na ito ang siyang magpahayag sa aming puso at liliman mo po ito ng iyong Espiritu Santo upang dumaloy at magkaroon kami ng conviction, hallelujah, at desire ng pananabik, ng banal na pagkatakot, hallelujah, pagkagutom sa katuwiran sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming narinig at ng banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay buhay nito. I-bless mo po ang bawat sa amin. Lord, tulungan mo po kami sa huling kapanahunan na ito. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa taon na ito. Datapwat, Lord, kung papaano ang kasalanan ay palaki, Lord, laganap at laganap ng laganap, palala ng palala, ang tao ay palayo ng palayo sa iyo. Lord, tulungan mo po kami ng mga tinawag mo na sa huling panahon na ito na kailangan na kami ay mapalapit ng mapalapit sa iyo, na kami ay maging wangis at mabuhok ka sa amin. Hallelujah. At maging, Lord, maging tunay na kami ay yung mga hinirang at binhi na siyang kasintang babae sa huling kapanahunan na ito. Lord God, na lumaki ang aming pananampalataya, patuloy naming hiling ang gabay ng Espiritu Santo, ang lakas, ang kapangyarihan, ang conviction ng Holy Spirit sa huling panahon na ito, mag-alab sa aming mga puso, Panginoon. Yes, Lord, pagpalain mo po kami, sa iyo namin inilalagak, sinusuko ang aming buhay, sakupin mo, maghari ka sa aming mga puso. Sa iyo namin iaalay ang aming buhay, ang aming mga future, ang aming mga trabaho, kabuhayan, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. Wala kaming magagawa kung wala ka na siyang gagabay at mananahan sa amin. Yes, Lord, alalahanin mo at mahabag ka sa amin sa huling panahon na ito. Makipisan ka sa amin, samahan mo kami sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto, sa lahat ng araw, hanggang sa huling araw na kami umalis sa lupang ito. Yes, Lord God, pagpalain mo po kami at tulungan ihanda sa huling panahon na ito. Yes, Lord, hayaan mo na kami maging impluensya sa mga kapatid na nanghihina. Praise God. At huwag kakitaan, Panginoon, ng discouragement sa amin. Kundi kami maging blessing sa iba. Yes, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon. Bless mo, Panginoon, si Brother Lloyd, patuloy mong i-bless sa kanyang anuman ang desire niya sa kanyang puso sa huling panahon na ito, ang kanyang paglilingkod sa iyo, gift na ibinigay mo sa iyo, at maging sa pangangailangan niya, Panginoon, bilang isang pamilya. Lord, anuman ang plano, kayo po mag-bless sa kanya, Panginoon. At higit sa lahat sa kanilang spiritual life, maging si Brother Aram, salamat sa buhay ng kapatid na ito. Dinadalangin ko po ang iyong proteksyon, ilayo mo siya sa anumang karamdaman, Lord, anumang impluensya ng mundo na ito, at i-bless mo po siya sa kanyang spiritual na buhay, at mag-alab patuloy ang apoy sa kanyang puso. Maging si Lord, Sister Len, Lord si Len, salamat sa buhay
Panginoon, ang kapatid na ito, patuloy mo siyang gabayan, ingatan ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang spiritual life, mag-alab, Lord, ang apoy sa kanyang puso, lumago ang pananampalataya, maging si Sir Jopen. Lord, salamat sa kapatid na ito, ingatan mo po ang kapatid na ito at patuloy mong i-bless. Lord, panatiliin ang alab, ang pagpananabik sa iyong salita, ang desire at apoy, mag-alab sa kanyang kaluluwa. I-bless mo ang kanyang mga desire, ang kanyang mga prayers, tugunin mo, Panginoon. Dinadalangin din namin ang kapatid na ito na si Sister Charis, Panginoon. Lord, kaya ng aming narinig, hindi kami ang naganap sa iyo, hindi kami ang tumawag sa iyo, kayong naganap sa amin, kayong lumapit sa amin, kayo po ang siyang nagpatawad sa amin, kayo ang patuloy na nagbabago sa amin. Ang dalangin ko po, patuloy mong i-bless ang kapatid na ito, ilagay ang desire sa kanyang puso, na siya maglingkod, magpatuloy na paglingkuran ka, iwanan ang gawa ng mundo at sundin ang iyong mga salita. Palain mo po, tulungan mo ang kanyang magulang, tulungan mo ang kanyang family, i-meet mo po ang kanilang pangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, ingatan mo kami sa mga araw, sa mga panahon na darating bago mo kami kunin. At gamitin mo kami for thy glory. Yes, Lord, nandito po kami, Panginoon. Hallelujah. Use us as instrument of service bilang bahagi ng iyong katawan. Maraming salamat po sa namin nihabili ng mga kapatid na wala dito. Lord, kung hindi nila ma-overcome pag minsan ng mga bagay na dumarating sa kanila, tulungan mo sila. Magkaroon sila ng malalim na konbiksyon na maging priority kanila sa kanilang buhay. At mahalin kanila ng higit sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, Lord, dinadalangin ko po sila. Hallelujah. Tulungan mo sila, Panginoon, nawa sila'y maging mainit sa kanilang paglilingkod sa iyo. Sa iyo namin nihabili ng gawain sa lugar na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, wala kaming magagawa. Kinikilala namin ang lahat ng aming kakayanan, lahat ng aming magagawa ay walang kabuluhan kung wala ka na siyang nangunguna sa amin. Kaya sa iyo namin patuloy nilalagak, inihabili ng fellowship na ito. Patnubayan mo po kami, gabayan mo po kami, at tulungan mo kami turuan, ituro mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin sa ikalalago ng iyong gawain sa lugar na ito. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Amen! God bless you mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Awitin natin yung I love this family of God.